Mga idol, sumasakit ba ang inyong likuran kapag ka bumabiyahe kayo, lalo na kapag may angkas kayo? Especially kapag dumadaan kayo sa mga lubak-lubak na kalsada? Kaya mga idol, manatili kayong sumubaybay sa video na ito para malaman ninyo kung ano ang iba't ibang uri ng mga shock absorber na babagay at makakatulong sa pangangailangan ninyo sa pang-araw-araw ninyong biyahe. Welcome nga pala dito sa channel natin, Moto Project po. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang iba't ibang uri or modelo ng shock absorber ng Racing Boy. Bakit nga ba Racing Boy yung unang napili natin na i-feature dito sa channel natin? Unang-una dahil matagal na sila sa motorcycle industry na subok na ng ating mga kababayan at mga kapwa riders. Entry level na model ni Racing Boy, which is the A3 shock absorber. Yan. Eto, bali pakita ko sa inyo, idol. Ito yung ating Racing Boy na A3 shock absorber natin. Ayan. Sa itsura pa lang mga sir, makikita nyo naman na kung gaano hindi tinipid yung shock absorber ni Racing Boy. Bali, ano po ba yung pinagkaiba nito sa stock shock absorber natin kung bakit tinatawag natin ito na pag-upgrade ng shock kung natatagtagan tayo doon sa shock absorber na stock po ng ating mga motor. Bali dito, ang ginawa ni Racing Boy mga idol is nilakihan niya yung spring na nakakabit compare doon sa stock na shock absorber natin. Then, makikita po natin, pati yung piston diameter niya, mas in-enhance po ni Racing Boy compare dun sa stock. And pati yung pinaka-canister niya mga sir, mas malaki siya kesa doon sa ating mga stock na shock absorber. At isa pa na added features ng ating A3 series na shock absorber is yung kanyang adjustable na spring preload. Yan. Bali yun yung mga specification nitong A3 shock absorber natin na wala doon sa stock natin. Bali ito pala yung entry level na shock na pinaka budget friendly ni Racing Boy kung gusto nating mag-upgrade ng shock absorber para sa mga motor natin. Bali available ito mga sir, yung shock na ito para sa iba't ibang klase ng motor. Meron siyang mono shock absorber, meron din siyang dual shock absorber. Available din siya in different colors. Meron siyang black body, meron din siyang silver body na tinatawag. Then iba't ibang kulay din ng springs ang available. Yun mga idol, bali eto naman punta tayo sa next model ni Racing Boy po. Bali ito yung sumunod doon sa ating A3 series. Ang tawag naman sa model na to mga sir is yung ating MB2 series. Which is ano bang pinagkaiba nito sa A3 series na Racing Boy shock? Ang pinagkaiba po niya ay itong ating MB2 is meron na siyang tank po. Bali ito, yung tank niya is working po siya. Bali may laman to na langis mga sir. Ano ba kinagandahan nito? Ang kagandahan nito mga sir, mas maganda yung play ng ganitong shock absorber. Mas smooth po siya. And especially mas maganda siya lalo na kapag ka madalas po tayo na may angkas. Kumbaga mas regulate niya yung play nung shock absorber po kapag may angkas po tayo. Then adjustable din po yung kanyang preload nung spring. Then yung body niya is made na po ng aluminum, so ito iwas na siya sa mga corrosion or any ng rust po. Hindi na siya yung kakalawangin mga sir. Then kung makikita nyo po, ayan, yung piston diameter niya is mas malaki po. Bigger piston diameter po siya
compare dun sa ating A3 series na model. Ayun mga sir. Bali kung madalas tayong may mga angkas sir sa rides natin, mas maganda po itong may tank yung kuwanin natin para sa upgrade ng ating shock absorber para mas maging komportable yung bawat ride natin. Yun mga idol, bali punta naman tayo dito sa ating next na model. Bali tapos na tayo kay A3 series, tapos na rin tayo kay MB2 series ng shock absorber ni Racing Boy. Bali ang next model niya is yung ating MB2 Plus. Bakit ba ito tinawag na MB2 Plus? Si MB2 Plus kasi mga boss, almost the same design siya ni MB2. Ang pinagkaiba lang nila is dinagdagan ng function ni Racing Boy yung MB2 Plus natin. Sa MB2 Plus mga idol, ito yung sample na shock absorber natin sa MB2 Plus. Ayan. Kung makikita nyo mga sir, ganun pa rin siya with tank. Working yung oil tank niya, adjustable din yung kanyang spring preload. Ang pinaka-dinagdag na features dito ni Racing Boy is yung kanyang adjustable rebound. Dito mga sir, ito po yung sa adjustment ng rebound ng shock natin. Para saan ba yung rebound ng shock absorber ni Racing Boy na function? Bali dito mga sir, mako-convert o maa-adjust na natin yung play ng shock absorber natin ng Racing Boy. Ang pinaka niya, kunyari nalubak tayo mga sir, mga idol. Nalubak tayo. Normally magko-compress yung shock absorber natin. Ngayon, sa pagbalik or rebound ng shock niya, yung pagbalik sa dating position, pwede nating kontrolin kung gaano kabilis o kabagal natin gustong bumalik yung shock absorber natin. Ayan. Yun naman yung special features na idinagdag sa ating MB2 Plus. Yan. Bali yung pinaka-body rin niya mga boss is the same with MB2 na aluminum po. Iwas na siya sa corrosion. Yan, check nyo mga sir. Ito yung ating Racing Boy na MB2 Plus. Napakaganda mga sir. With knob, napakadaling pihitin kapag i-adjust natin. Pinipihit lang siya mga idol. Ayan. Then nagki-click naman yan pag pinihit nyo mga sir. Ayan po. Kaya napakadaling i-adjust ng ating shock absorber. Ito, inilabas siya, bagong model po siya. Yung Racing Boy na Flow S model. Bali, eto siya mga sir, pakita ko po sa inyo. Yan. Ito yung premium black color niya. May mga other available color din po ito. May mga white spring, red spring, titanium. Yan. May mga different available color siya. Ito naman, bakit natin ito dapat bilhin? Ano ba ang pinagkaiba nito sa ating pinaka-last na model na MB2 Plus ng Racing Boy? Bali dito, ang ginawang upgrade ni Racing Boy sa Flow S na shock absorber is mas pinatibay niya yung pinaka-case nung body nung shock absorber natin. Kung yung ating MB2 is aluminum, dito, ang ginamit na ni Racing Boy sa Flow S model natin is forged aluminum na yung pinaka-body niya. Then, sa tank niya, sa oil, yung ginamit din ni Racing Boy is mas magandang klase ng oil, yung laman ng tank ng ating shock absorber. Bali dito sa Flow S, mga sir, ang features naman niya, ang pareho lang siya sa MB2 Plus na adjustable yung spring rebound niya. The same sa MB2 Plus. And etong kanyang rebound. Bali, iniba lang ni Racing Boy kung paano i-adjust yung rebound niya. Though the same kay MB2 Plus, pinipihit lang siya mga sir, mga idol. Eto po. Ganyan lang mga sir. Kung paano nyo i-adjust, nagkiklik naman po siya yung rebound. Yan. Yan. Bali, ang advantage naman nito mga sir, kung makikita nyo, mas suwabe yung magiging play nung shock absorber and mas matibay po siya. Kung mapapansin nyo mga idol, napakalaki
nung kanyang diameter ng piston na ginamit sa ating Flow S model. Kaya kung mapapansin ninyo, mas mataas yung naging price margin nito compare kay MB2 Plus. Kung makikita nyo mga sir, napaka-quality. Itsura pa lang, masasabi na natin na matibay and subok na si Racing Boy sa motorcycle market natin. Punta naman tayo sa panglimang model na meron si Racing Boy sa ating shock absorber sa Philippine market natin. Ito yung ating Racing Boy Flow Pro na model ng shock absorber. Bali ito, almost the same design naman siya ni Flow S. Ano nga ba yung specification or features na idinagdag ni Racing Boy dito sa Flow Pro? The same sila ni Flow S na forged aluminum na yung gamit sa body. Same ng oil na ginamit, mas maganda compare sa mga MB2, MB2 Plus model natin. Sa spring preload naman, same po, adjustable spring preload. Same diameter po ng piston. Ayan, kung makikita nyo, same diameter, malaking piston size po yung ginamit. Same siya sa Flow S natin. Then, adjustable pa rin yung rebound. Ayan. Pinipihit yung rebound dito. Adjustable siya. Then, ayan. Same na same siya kay Flow S po. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ni Flow Pro sa ating Flow S na shock absorber? Bali dito sa model na to mga sir, dinagdag ni Racing Boy yung compression. May adjustment na rin ng compression yung ating Flow Pro. Bali dito mga sir, kung makikita nyo po, ito yung knob ng compression adjustment ng ating shock absorber. Dito mga sir, may tools siya na kasama. I-adjust po natin. Dito mismo sa mismong knob na yan, ina-adjust po yung ating compression. Para saan ba yung compression naman ng shock absorber natin? Kung sa rebound, nakokontrol natin yung pagbalik ng shock absorber natin sa dati niyang position. Sa compression naman sir, pwede nating i-controlin or i-adjust kung gaano kabilis magko-compress yung ating shock absorber. Pwede nating mas bilisan, pwede nating mas bagalan, which is nakapagdadaan tayo sa mga kalsadang lubak-lubak. Alam natin, madalas na mga magiging biyahe natin, lalo na kung mga probinsya, may mga hindi magagandang tawag dito, kalsada, pero pwede natin siyang i-adjust. Kung adjusted siya, titimplahin natin, itotono yung mismong compression ng suspension tsaka decompression, mas magiging maganda yung play ng shock absorber maski may angkas ka pa. Kumbaga, maski may mga dala kang gamit or kasama mo yung OBR mo, kahit long ride, komportable pa rin yung magiging ride natin. Yan naman yung pinagkaiba ng Flow Pro doon sa ating Flow S. Ayan mga sir. Eto, check nyo mga sir kung gaano kaganda yung ating premium black na Racing Boy Shock Flow Pro model. Punta naman tayo sa ating V-Series na model ng Racing Boy Shock. Bali ito yung high-end model ng shock absorber ni Racing Boy na available dito sa ating Philippine market. Bali ito, pakita ko sa inyo mga idol, yung ating VD series na shock absorber. Ayan. Ito yung ating VD series Racing Boy shock absorber. Bali, from last model na pinakita ko sa inyo, yung Flow Pro, ano ba ang pinagkaiba nito ni VD series natin? Bali dito mga sir, same as Flow Pro, naka-forged aluminum body na yung shock absorber natin. Yung spring niya, adjustable pa rin yung preload. Then, eto pa rin, same design sa rebound adjustment niya. Pinipihit lang. Ayan, pinipihit lang dito. Then, dito naman, same as Flow Pro, na-adjust din yung kanyang compression. Diba?
Dito, may tool siya na kasama para may adjust yung compression ng ating shock absorber. Bali sa VD series, ang kinaibahan lang naman nito mga sir, is mas marami siyang adjustment compare kay Flow Pro. Then meron din siyang kasama na extra na spring. Etong spring na to, ano ba yung purpose niya? Kung bakit siya sinama ni Racing Boy? Bali yung spare na spring ni Racing Boy sa VD series is mas malambot compare dun sa standard na nakakabit doon sa mismong shock out of the box. Ayan. Kung gusto natin ng mas malambot na play, yon, tapos hindi naman tayo laging may angkas, pabiyahe tayong malayo, pwede ninyong gamitin, ipalit nyo mismo tong softer version ng shock absorber dito sa unit natin. Pero kung meron tayo madalas na angkas, lalo na sa mga long rides, mas maganda na yung spring na gamitin natin is yung standard pa rin. Yan mga boss. Check nyo kung gaano kaganda yung ating VD series. Ayan mga sir. Yan. May mga iba't ibang colors din siya mga sir. Color combination. Merong ibang color ng tank, ibang color ng spring. Available po yan. Bali, magpo-post na lang din kami ng mga pictures ng mga available colors per model nito. Para makita nyo po kung meron silang magustuhan na ibang colors na babagay sa kanilang mga motor. Magkano nga ba ang price ranges ng ating shock absorber ni Racing Boy? Bali, ang pinakamurang available sa market natin is 1,600 from A3 series. Then it range up to 14,000 depende sa shock absorber na mapipili natin. Mga idol, bali sa tingin nyo, ano ang babagay na shock absorber ni Racing Boy para sa pangangailangan ninyo, everyday rides or sa pangtrabaho man? From A3 series, MB2, MB2 Plus, Flow S, Flow Pro, up to VD series na pinaka-high-end ng Racing Boy na shock absorber natin. Sa mga may tanong pa dyan, about sa specification ng ating mga shock absorber, pwede silang mag-comment down below. Mag-iwan kayo ng comment dyan para maano natin, gawan ng panibagong video ng mas detailed explanation per model na tingin nyong babagay para sa inyong pangangailangan. Bali, ayun lang para sa video na ito mga boss. Follow nyo na lang po yung channel namin, Moto Project. Like nyo po, subscribe para ma-update kayo sa mga bago na palabas or mga available sa ating market na mga pyesa ng motor. Thank you po.